Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nais ni Moonju na tulungan ng ating bida ang nag-aagaw buhay na dalaga dahil sa sakit na 9th Meridian Collapse. Kaya naman ay sinabi ni Yoo-won sa kanya gamit ang sound telepathy na hindi nito gusto na gumawa ng bagay na ayaw niya. Sinagot naman siya ni Moonju na talagang hindi niya gusto ang ideya na ito. Ngunit kung titignan nila kung paano magmakaawa ang unrivaled sword na si Wang John, ay kung ang ama niya ang nasa kalagayan nito ay sigurado siya na ganito din ang gagawin niya, at nakakalungkot na ang ganiyang kagandang dalaga ay mamamatay lamang dahil sa sakit na 9th Meridian Collapse. Tinanong naman siya ni Yoo-won na kung anong maganda sa babae na ito, dahil para sa ating bida ay ito lamang ang pinakamaganda sa buong mundo. Sa narinig nito ay sinabi naman ito kay Yoo-won na huwag itong magsasabi ng mga ganong bagay dahil sa alam naman niya na kaya nito sinabi ang ganoon ay dahil sa nalulungkot ito para sa kanya. Sinagot naman siya ng ating bida na seryoso siya sa bagay na iyon, at para sa kanya ay siya lamang ang nag-iisa. Kaya naman ay sabi ni Moonju na titignan nito ang kanyang mga ikikilos, at magiging mabait lamang siya sa pagkakataon na ito dahil ang buhay ng dalaga ay sa kanya nakasalalay. Ngunit dapat ay ang mga mata nito ay sa kanya lamang na laging nakatingin. Malungkot naman na sinang-ayunan ito ng ating bida. Matapos ay nilapitan nito si Wang John, at sinabi ni Yoo-won na paano naman niya tatanggihan ng isang ama na humihingi ng tulong upang magawang mailigtas ang buhay ng kanyang anak, kaya naman ay agad itong nagpasalamat at sinasabi na sana ay magawa nitong mailigtas ang kanyang anak. Sabi naman ng Divine Doctor na mabuti at gumawa na ito ng desisyon dahil kailangan na nilang magmadali, dahil kung matatagalan pa sila ng ilan pang oras ay kahit na ang pagbalanse ng yin at yang sa katawan nito ay hindi na magagawa pa na mailigtas siya, kaya naman ay nagtanong ang ating bida na kung ano ang dapat nitong gawin. Tinignan naman nito si Baekgi upang paalisan, kaya naman ay sinabi nito sa lahat na umalis na sila dito, dahil mukhang nais ng Divine Doctor na kausapin ng pribado ang kanilang Lord Xian Yoo-won, dahil dito ay agad naman na nagsipag-alisan ang mga ito. Nang makaalis na ang mga ito ay ipinaliwanag naman ng Divine Doctor kay Yoo-won ang mga kailangan nitong gawin upang magawang malunasan ang sakit nito. Matapos ay binalaan naman niya ang ating bida na kapag ginawa niya ito ay sigurado naman lalaban ng gusto ang katawan ng dalaga, at maaring mauwi ito sa isang labanan ngunit ay hindi dapat ito tumigil sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa. Matapos ay sinabihan ito ng Divine Doctor na sana ay magtagumpay ito, matapos ay umalis na din ang Divine Doctor matapos ng kaunting pagpapaliwanag. Sabi ni Yoo-won na tingin nito ay kailangan niya munang may pasok ito sa loob. Nang matapos na mailipat ng ating bida ang babae sa pribadong silid, ay napaisip ito na sabi sa kaniya ng Divine Doctor na kailangan nitong tanggalin ang pagpapatigil ng pressure points nito upang ang chi ng dalaga ay damaloy. Sabi nito na maaari talaga na magkaroon ng matinding laban kapag nagising na ito. Nang bigla naman itong napadilat, sa nangyari ay nagulat ang ating bida dahil sa hindi pa nito nahahawakan ang pressure points nito ngunit nagising na ito kaagad. Dahil dito ay nagpakawala ito ng malakas na yin energy at nagawang mapatalsik si Yoo-won. Agad naman na naramdaman ng mga nag-aabang kanila Yoo-won sa labas ang malakas na pressure na ipinalabas ng dalaga, kaya naman ay napasabi na lang si Hyeobong na mukhang inuumpisahan na ng kanilang Lord Xian Yoo-won na gawin ang bagay na iyon, dahil dito ay galit naman siyang tinignan ng iba pa nitong kasamahan na naghahantay sa magaganap. Matapos ay bigla naman na napaiyak dito si Moonju, kaya naman ay agad na nakatikim ito ng malakas na batok mula kay Ho Sang-hwa, nang bigla naman silang natigilan, dahil sa lumabas na malakas na yin energy na nagmumula sa kinaroroonan ng ating bida at ng dalaga. Kaya naman ay napasabi na lang si Ho Sang-hwa na mukhang ang mga bahay na nakapalibot ay magyayelo ulit. Sa nangyari ay agad naman na sumugod dito si Hyeobong dahil sa matinding pag-aalala sa kanyang Lord Xian Yoo-won, ngunit sinigawan naman siya ng Divine Doctor at pinapahinto ito sa nais niyang gawin. Sabi niya dito na nagising na ang dalaga kaya huwag na nitong balakin pa na lumapit sa kinaroroonan nila Yoo-won, dahil kung sakali na gawin ito ni Hyeobong ay magagawa nitong masira ang ginagawa ng dalawa at ang lahat ng ito ay mauuwi lamang sa wala. Nang lumipas ang ilang mga sandali ay napapatanong naman si Hyeobong na kung ayos lamang ba ang dalawa sa loob dahil mukhang parang naglalaban ang dalawa hanggang kamatayan,
nang bigla naman silang nagtaka dahil sa nagkaroon na ng katahimikan sa kinaroroonan ng dalawa. Sa loob naman ng silid na kinaroroonan nila Yuwon, ay sa isip nito na kailangan niyang may concentrate ang kanyang yang energy sa pagsasali nito sa kanya, at kung makagawa siya ng kahit na kaunting pagkakamali ay ang mga daluyan nito ay magyayelo at maaring mapatay niya ang dalaga. Kailangan niyang subukan na hindi talunin ang yin energy ng isang ito bagkus ay kailangan niyang tanggapin, kaya naman ay sinabi nito na kailangan niyang pagtuunan na ng atensyon ang pag-ikot ng yin energy nito sa katawan ng ating bida at may palabas ito. Kaya naman ay inumpisahan na niyang gawin ito, sa isip niya na maari palang magtaglay ang isang tao ng ganito kadaming yin energy sa katawan, at ang isang ordinaryong tao lamang ay hindi magagawang makayanan ito. Nang bigla namang nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa katawan ng ating bida, kaya naman ay nagulat ito dahil sa ang heavenly demonic energy ay kinakain ang yin energy na lumalabas sa katawan ng dalaga at para itong isang halimaw na kinakain ang kanyang biktima. Kahit na kaya niya mapaikot ang nature's energy sa kanyang katawan, at sa ganitong estado, ay makakaya niyang matagalan ito ng higit pa sa kanyang kakayahan. Sabi nito na wala na siyang iba pang pagpipilian, kailangan niya na ibigay pa ang higit na yang energy niya sa dalaga upang makuha din ito ang higit pa na yin energy nito. Nang matapos, ay napansin naman nito ang kulay ng mga mata ng dalaga, dahil sa nagbalik na ito sa normal, at nararamdaman nito ang pagdaloy ng dugo niya na nagiging ayos na ang pagdaloy nito, at mukhang gumana ang kanyang ginawa. Ngunit bigla naman itong natigilan, sabi nito na nakakaramdam siya ng matinding lamig at parang ang mga dugo sa kanyang katawan ay nagyayelo, at hindi na ang dalaga ang nasa matinding panganib ngayon kung hindi ay siya na. Kaya naman ay sinabi ng nanomachine na papataasan nito ang temperatura ni Yuwon sa katawan. Sa isip naman niya na hindi maganda ang nangyayaring ito, dahil ang heavenly demonic energy ay nagawang makain ang lahat ng yin energy, at ngayon ay nahihirapan siya na may palabas ito sa kanyang katawan. Labis ang yin energy na naidagdag sa kanyang heavenly demonic sword arts, ito ay ang martial art para sa kanyang yang energy. Kaya naman habang napapasabi ito na mukhang nagawa na nitong makuha ang lahat ng yin energy sa katawan ng dalaga ay binihisan na niya ito, at ngayon ay kailangan naman niyang harapin ang yin energy na nasa kanyang katawan, matapos ay agad naman itong nag-meditate. Sa labas naman ay hindi mapakali ang ama ng dalaga na si Unrivaled Sword Wangjon, sa isip nito na sinabi niya sa kanyang sarili na handa itong gawin ang lahat upang magawang mailigtas ang kanyang anak sa bingit nitong kamatayan, ngunit hindi nito maiwasan na mapaisip dahil sa kakaibang nararamdaman nito, kaya naman ay napapatanong ito sa kanyang namayapang asawa na kung tama ba ang nagawa nitong desisyon, at ano kaya ang gagawin nito kung nabubuhay pa siya. Matapos siyang tawagin ng kanyang anak, ay bigla namang napahinto ang mga ito, sabi ni Wangjon na ano naman kaya ang matinding kapangyarihan na nararamdaman nila ngayon, dahil hindi pa niya naramdaman ang ganito kalakas at nakakabahalang kapangyarihan dati. Ang lamig ay unti-unti nang nawawala ngunit ang kasalungat nitong kapangyarihan ay mukhang lalo pa na lumalakas, at parang isa itong halimaw na umaatungal. Sabi naman ng anak nito na mukhang may kakaibang nangyayari sa guest hall, kaya naman ay napatanong si Wangjon kung naramdaman niya din pala ito, kaya naman ay agad nitong sinabihan ang kanyang anak na sumunod ito sa kanya, na agad naman nitong sinunod. Nang makarating ang mga ito sa kinaroroonan ng iba pa ay tinawag naman nito ang Divine Doctor, at galit na nagtatanong kung anong nangyari, sumagot naman dito ang Divine Doctor at sinabi na pati siya ay walang ideya sa kung ano ang nangyayari sa mga ito. Sa nakikita naman nitong itsura ng Divine Doctor ay napasabi na lang siya na maging ito na hindi nag-aral ng martial arts ay nakakaramdam din ng matinding takot at panginginig dahil sa malakas na enerhiya, at mukhang may kung sino ang nagpalabas nito at nagwawala. Nang bigla naman na mas lumakas ang pagpapakawala ng enerhiya, at sa nangyari ay agad na nawasak ang guest house na kanilang binabantayan. Kaya naman ay sinalag ng mga ito ang mga nagtalsikang mga tipak ng bato mula sa malakas na pagsabog, matapos na mawala ang mga usok ay bumungad sa kanila ang ating bida. Sa nangyari ay nagulat naman ang dalawa, si Moonju at Wangjon dahil sa pagkakakita nila sa mga ito, kaya naman ay agad na nagtanong ang ama nito kay Yuwon na kung ano ang nangyari sa kanila sa loob, ngunit hindi naman ito sinagot ng ating bida,
kaya naman ay sinabi nito na wala na siyang iba pang pagpipilian kung hindi ang tignan ang sitwasyon ng siya na mismo. Nang makalapit ay tinanong nito ang ating bida na kung naririnig ba siya nito, ngunit nagulat naman ito nang titigan siya ng masama ng ating bida, at bigla siyang inatake nito na mabilis naman niyang nasalag. Sa lakas ng atake na nagawang masalag ni Wang John ay kitang-kita ang bakas nito sa sahig. Nagulat naman ang iba pa nilang kasama nang umabot sa kanila ang atake, kaya naman ay sinabi ng anak nito na lalaki na iwasan nila ito, matapos ay tumama ito sa pader na nasa malapit. Napatingin naman ang anak nito sa atake ni Yuhun dahil sa nagawa nitong magyelo ang pader matapos na tumama dito ang atake. Napansin naman nito ang kanyang anak at napasabi na mukhang bumalik na ang kutis nito sa dati, at nagtagumpay sila sa paggamot, ngunit napapatanong naman ito na kung anong nangyari sa binatang ito. Ang malakas na enerhiya at ang lamig na mula sa 9th Meridian Collapse ay parehas niyang nararamdaman sa isang ito, at base sa nakikita niya sa kanyang mga mata ay mukhang may ginagawa ito kaya nawalan siya ng ulirat. Kaya naman sabi nito na mukhang isa itong chi deviation. Para sa isang martial artist sa kanyang level na nagkaroon ng chi deviation ay isa lamang ang ibig sabihin nito, at ito ay ang kanyang kamatayan. Sabi nito na kailangan niyang gisingin ito agad, kaya naman ay agad nitong hinawakan sa braso ang ating bida habang tinatanong na kung naririnig ba niya ito. Nang bigla naman siyang inatake ni Yuhun na mabilis naman niya na naiwasan, sabi nito na maging ang anak niyang si Yogan ay maaring mapahamak dahil sa nangyayari sa isang ito dito. Kaya naman ay kailangan niyang madala sa malayo ang isang ito, matapos ay agad naman na naghanda ito, sabi nito na sana ay maintindihan ng ating bida ang kanyang gagawin. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad nitong inatake ang ating bida ng isang malakas na teknik, na nagawang palibutan si Yuhun. Matagumpay naman niyang nagawa ito at naipalutang ang ating bida sa itaas gamit ang kanyang teknik. Namamangha naman si Heobong dito dahil sa hindi nito nagawang mapinsala ang kanilang Lord Xian Yuhun sa ginawa nitong pag-atake, at isa talaga siya sa 5 great martial artists. Sabi naman nito na matagumpay na niyang nagawang maipasok ito sa kanyang atake, ngayon ay kailangan na lang niyang dalhin ito sa lugar na walang tao, nang bigla naman na winasak ni Yuhun ang atake na nakapalibot sa kanya. Sa nangyari ay nagulat naman dito si Wang John, matapos ay tinitigan naman siya ng masama ng ating bida, at agad na sinugod nito ang unrivaled sword na si Wang John. Sabi nito na mukhang sa isip ng ating bida ay nakikita niya siya bilang kanyang kaaway dahil sa wala ito sa kanyang ulirat, at mabuti ito para sa kanya. Matapos ay mabilis naman itong umiwas sa ating bida at nagawang mawasak ang sahig, sabi nito na dadalhin niya ito sa mas ligtas na lugar malayo dito, kaya naman ay agad itong umalis na sinundan naman ni Yuhun. Habang sinusundan ito ng ating bida, ay agad naman itong kinuha ang kanyang White Dragon Blade sa di kalayuan gamit ang kanyang chi telekinesis. Tinawag naman nito ang kanyang anak. Sa pagkarinig nito ay agad din niyang ibinato sa kanyang ama ang sandata nito. Nang makakita na siya ng ligtas na lugar upang kanilang paglalabanan, ay mabilis naman siyang inatake ni Yuhun. Napansin naman ni Wang John na mayroong malamig na aura ang nakabalot sa blade nito. Sa lakas ng puwersa na ipinalabas ni Yuhun sa ataking ito ay nagsanhi ito ng malakas na shockwave at pagkawasak ng lupang kinakatayuan nila. Sabi naman ni Heobong na ang ganitong klaseng shockwave ay labis para sa Divine Doctor kaya naman ay napatalsik ito malayo sa kanilang tabi. Kaya naman ay agad na itong inilayo ni Heobong upang hindi na lalo pa na mapinsala sa mga susunod na mga mangyayari sa laban ng dalawa. Nagpasalamat naman ang Divine Doctor sa ginawang ito ni Heobong, ngunit napapatanong naman ito kung ang kanyang Lord Xian Yuhun ba ay nakakaranas ngayon ng isang chi blockage. Sa nagaganap naman na labanan ng dalawa ay napapasabi naman si Wang John na hindi maganda ang sitwasyon niya ngayon dito, dahil ang kanyang chi power ay parehas lamang ng saka niya ngunit ang lamig ay hindi nakakatulong dito, dahil sa tinutunaw din niya ang lamig gamit ang kanyang chi, at ito ay kaparehas lamang din noong nagwala ang kanyang anak, na hindi nito makita ang katapusan ng lamig na ipinapalabas nito.
Napapatanong naman siya na kung hindi kaya ay nagawa nitong higupin ang cold energy ng kanyang anak imbis na may palabas ito, at bakit naman gagawin ng Lord ang ganitong klaseng katangahan. Dahil kahit na nasa level ito na kung saan ay may kakayahang maipaikot ang enerhiya ng kalikasan, at kung ang kagaya niya ay hihigupan ang napakadaming yin energy ay magsasanhi ito ng pagsasalpukan ng mga enerhiya sa loob ng kanyang katawan na magsasanhi ng isang chi blockage. Dagdag pa nito na ngayon ay wala na siyang iba pang pagpipilian kung hindi ay ang matalo lamang ito, kaya naman ay tinawag muli nito ang kanyang anak upang kuhanin ang isa pa nitong sandata, sabi naman ng kanyang anak na kanina pa ito naghahantay sa kanya upang tawagin. Sabi nito kay Yuwon na sana ay mapatawad siya nito sa kanyang gagawin ngayon, at sa likod ng ating bida ay mabilis na papalapit ang isang sandata ni Wang Jun na ginamitan niya ng kanyang teknik na Chi Control ang sword. Sa nakita naman na ito nila Heobong at Moonju ay napasigaw naman sila at pilit na pinapatigil ang unrivaled sword na si Wang Jun sa gagawin nito kay Yuwon. Ngunit bigla naman itong nasalag ng Heavenly Demonic Sword ni Yuwon. Sa nakita nilang ito ay nagtataka sila dahil sa gumagamit din pala ang kanilang Lord Xian Yuwon ng isang espada, kaya naman ay agad itong napalayo. Sa nangyari naman ay nakahinga ng bahagya sila Moonju at Heobong dahil sa inakala nila na ito na ang katapusan ng kanilang Lord Xian Yuwon. Matapos ay nagpakawala naman ang ating bida ng malakas na demonic energy sa espada nito bilang paghahanda sa isang malakas na pag-atake. Namamangha naman dito si Wang Jun dahil sa kakaibang estilo nito ng paggamit ng magkaibang uri ng sandata ng sabay, may napansin naman itong magkaibang aura sa dalawa nitong sandata, kaya naman ay napapatanong siya na hindi kaya ay nagagawa na nitong magamit ng sabay ang yin at yang energy ng sabay, at wala pa siyang naririnig na nangyari ang ganitong bagay. Nang bigla naman itong nagtaka dahil sa nawawala na ang malakas na aura sa katawan nito, nang bigla naman na natauhan ang ating bida. Ang Heavenly Demonic Energy ay tumutukoy sa Violent Dark Energy na nakapaloob sa Heavenly Demon Sword. Hindi gaya ng iba, ang energy na ito ay parang may buhay at bayolente. Ito ay natutulog lamang sa energy core ni Xian Yuwon, at dahil sa ang enerhiya na ito ay mahirap na makontrol ay kahit ang ating bida ay inisip na hindi na gamitin ito. Bago maganap ang pangyayaring ito, ay naalala ni Yuwon na nagme-meditate siya. Sabi nito habang ginagawa ito ay ang Heavenly Demonic Energy ay higit pa ang ginagawa bukod sa pagpapalakas ng chi nito ngayon, at hindi nito magawang may palabas ang yin energy sa kanyang katawan dahil sa ang lahat ng ito ay nagawa ng niyang mahigop. Sabi nito na kailangan niyang gumawa ng sapat na yang energy upang magawang mabalanse ang yin energy, ngunit bigla naman itong nakaramdam ng matinding sakit sa buo nitong katawan upang magawang mapasuka siya ng dugo. Dagdag pa nito na isang problema ang pagkakaroon niya ng dalawang magkaibang enerhiya sa kanyang katawan. Bukod pa doon ay lagpas na ito sa limitasyon ng kakayahan ng kanyang katawan, agad naman na sinabi ng nanomachine na gagamutin na nito ang mga internal injuries ng kanyang 5 viscera at 6 entrails. Kaya naman ay napasabi na lang ito na kung hindi dahil sa tulong sa kanya ng nanomachine sa pagpapagaling nito sa kanyang mga natatamong internal injuries ay kanina pa lamang ay patay na siya. Kaya naman ay sinabi nito na mukhang tama ang kanyang naiisip, na kung hindi nito magagawang maubos ang alinman sa dalawang enerhiya sa kanyang katawan ay papuwersahin na lang niyang may pagsama ito, dahil kung sakali na ang dalawa ay maaring may pagsama ay tingin niya na magiging maganda ang resulta nito. At bigla na nga itong nagising sa kanyang pagkawala sa ulirat, matapos ay nagtataka naman siya kung bakit niya hawak-hawak ang kanyang Heavenly Demon Sword at ang White Dragon Blade. Mabilis naman itong tinanong ni Wang Jun kung gising na ba si Yuwon, sa isip nito na kinakaharap pala siya ng isang ito habang nagwawala siya ng hindi niya alam, kaya naman ay agad itong nagpasalamat sa unrivaled sword Wang Jun. Nang napansin naman ito ang kanyang hawak na mga sandata, dahil sa ang kanyang White Blades aura ay napapalibutan ng itim, at ang isa naman na Enhanced Black Swords aura ay nagpapalabas ng cold energy, at mukhang nagtagumpay siya sa kanyang ginawa. Matapos ay biglang nagliwanag ang dantian nito, sabi nito na ang yin energy at ang heavenly demonic energy ay binabalanse ang isa't isa imbis na maglaban sa katawan niya. Napatanong naman si Moonju kay Wang Jun kung anong nangyayari kay Yuwon.
Sabi nito na mukhang binabalanse nito ang dalawang magkaibang enerhiya sa kanyang katawan. Sabi nito na nakakamangha kung paanong mas tumaas ang inner energy nito ngayon. Dagdag pa nito na ngayon ay masasabi na niya ayon lamang sa pagtingin dito na mas malakas na ito sa kanya kumpara sa kanina, at ang pagtaas ng inner energy nito ay nagawa pang lagpasan ang sa kanya. Napangiti naman ito dahil sa ang isang ito ay nakatawid na sa teritoryong kahit siya ay hindi pa nagagawang marating, at mukhang makikita niya ang pagkapanganak ng isang nakakatakot na halimaw sa buong Central Plains.